Una sa lahat, dalawang trahedya ang gumimbal sa Mindanao. Sa video niyan sa isang coffee shop sa Surigao del Sur, kitang-kita ang malakas na pagyanig dulot ng magnitude 7.4 na lindol. Sa Marawi City naman, bakas ang trahedyang dulot ng pambobomba sa loob mismo ng Mindanao State University. Ang buong detalye ng mga balitang yan, ihahatid namin maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas! Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi. Pakana ng mga dayuhang terorista ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Bilang ng patay, umakyat na sa 5. News 5 exclusive. Israeli Defense Forces may mga Pilipinong membro na buwis buhay ang trabaho sa gitna ng gera. Mga tricycle driver sa Gensan na nang mamanyak umano ng mga pasahero, inirereklamo. Kauya po ginana ko ako. Dari na lang po ihinao. UP Fighting Maroons, makukuha na kaya ang championship o maitutulak pa ng Lasal ang serye sa Game 3? Alamin natin yan live sa Araneta. Matapos siyang ipatulpo, aktres na si Yasi Pressman, binayaran na ang motoristang nabangga ng kanyang driver. At sulitin ang happy weekend sa isang Christmas park sa Pampanga na 50 pesos lang ang entrance fee. Sa Mindanao pa rin, isa ang napaulat na namatay sa magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur kagabi. Tinututukan naman ng gobyerno ang pamimigay ng ayuda sa mga apektadong residente. Nasa frontline na balitang yan, si Gio Robles. Dali-daling lumabas sa bintana ng coffee shop ang dalawang barista na ito sa Bislig City, Surigao del Sur. Maya-maya, lalo pang lumakas ang pagyanig. Nagbagsakan tuloy ang mga dekorasyon sa dingding. Halos matanggal din ang ceiling fan at muntik matumba ang kanilang coffee cart. Ang mga nakatambay sa labas ng coffee shop nagpulasan. Oh my God! Pumutok naman ang linya ng kuryente sa kasagsagan ng lindol sa bayan ng Lianga sa parehong probinsya. Ilang tindahan ang nawalan ng ilaw. Maraming residente ang lumikas na sa probinsya sa sobrang takot. Nagkandahulog naman ang mga paninda sa isang convenience store sa Kapalong, Davao del Norte. Ang mga soft drink sa estante parang dominong nagbagsakan. Bigla ring nawalan ng kuryente. Agad naman nakalabas ang mga staff at mamimili. Pinulabog din ng lindol ang mga nagpa-party sa isang bar na ito sa Davao City. May mga tumakbo palabas habang ang iba nagtago na lang sa ilalim ng mesa. Ayon sa PHIVOX, magnitude 7.4 ang naitalang lindol na ang epicenter ay sa Hinatuan, Surigao del Sur. Mahigit 500 nang naitalang aftershocks at posible umanong madagdagan pa. Meron pa tayong aftershocks na ma-register few days to few weeks after the main shock. Pero habang tumatagal naman, lumiliit yung number at bumababa yung magnitude. Nagtaas din ang tsunami warning sa mga baybayin ng Surigao del Sur at Davao Oriental pero tinanggal na rin kaninang madaling araw. Yung gumalaw kagabi is the Philippine Trench. May tsunami waves confirmed. And yung pinakamataas is 0.64 meters. May isa nang napaulat na patay sa Tagum City, Davao del Norte. May isa ring sugatan matapos mabagsakan ng semento sa Tandag City, Surigao del Sur. Inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala ng lindol. Ayon sa Malacanang, sinisikap nang maibalik ang kuryente sa mga apektadong lugar. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, nakikipag-ugnayan na ang DSWD sa DILG para sa pagbibigay ng ayuda sa mga biktima ng lindol. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Patay ang isang buntis matapos madaganan ng gumuhong pader sa Davao del Norte, bunsod pa rin ng lindol. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gary De Leon.
Hindi pa naaalis sa malalaking tipak na bato na ito sa isang bahay sa Barangay La Filipina sa Tagum City, Davao del Norte. Sa guho, may isang nakasinding gasera. Para yan kay Kenneth Joy Hemarino na 2 buwang buntis. Namatay si Joy matapos madaganan ng gumuhong pader sa harap mismo ng kanilang bahay. Sa kasagsagan ng magnitude 7.4 na lindol kagabi. Sugatan naman ang live-in partner niyang si Jong Ryan Martir na nagpapagaling ngayon sa ospital. Ang 7 na taong gulang nilang anak na si Atina, nagtamo ng sugat sa ulo nang mahagip din na natumbang pader. Ayon sa isang kaanak ng mga biktima, unang nailigtas ang bata. Hindi raw nila agad nakita ang mga magulang ni Atina dahil wala rin kuryente sa lugar ng lumindol. Si Atina kay iyang kuwan, iyang... Si Atina, ang kanyang paa at ulo ay sugatan na. Hindi ko na napansin ang kanyang mama at papa kasi siya talaga ang inuna kong niligtas. Si Atina talaga ang una kong nakita, duguan na siya kaya agad ko siyang kinarga. Sa tala ng Tagum City Disaster Risk Reduction Management Office, isa ang patay habang 2 sugatan sa lindol sa lungsod. May mga government office din na nabasag ang mga salamin dahil sa lindol. Ilang bahay rin na nagtamo ng mga pinsala. Paalala ng mga otoridad tuwing may lindol, mag-duck cover and hold, huwag sumandal sa mga pader at iwasang magpanik para iwas disgrasya. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Punsod ng magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur. Sa Tokyo, Japan, tumaas ng mahigit 1 talampakan ang alon sa Hachijojima Island. 2 talampakan naman ang taas ng along Namataan sa Mawes Island sa Hinatuan, Surigao del Sur. Samantala, magdadala naman ang mga pag-ulan ang pinagsamang epekto ng amihan at shear line o salubungan ng mainit at malamig na hangin, pati na ang easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Kalat-kalat na ulan ang mararanasan sa Cagayan at Isabela. Asahan namang mahihinang ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Bahagyang uulan din sa mga natitirang bahagi ng Northern Luzon, gayon din ang Metro Manila. Sa gitna ng patuloy na giyera sa pagitan ng Israel at Hamas, sinong mag-aakala na may mga Pilipino palang kasamang nakikipagbakbakan bilang miyembro ng Israel Defense Forces? Eksklusibong nakausap ng News 5 ang 2 sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ang naikwento sa inyo? Dito nga sa Israel ay... dito nga sa Israel ay may nakausap tayo na isa na militar mismo doon sa border ng Gaza Strip. Habang may 2 babae naman yung nakatutok doon sa missile interceptor system o yung humaharang sa mga airstrike. Sa paglalakad ng aming team sa isang Filipino community street sa Tel Aviv, nakasalubong ko ang lalaking ito na may nakasukbit na baril. Siya si Alex Matias, 26 na taong gulang, tubong Nueva Ecija. Miyembro siya ng Israel Defense Forces at nakadestino malapit sa Gaza Strip. Umuwi lang siya ng 1 araw sa Tel Aviv upang bisitahin ang kanyang ina. Ngayong araw, pabalik na siya sa border. Binabantayan natin yung mga daan. Ang pinaka-importante yan para dumaan yung mga escort na mga gamit, mga heavy vehicles, mga ganon. Para sa yan. Hindi yung mga talagang equipment, army equipment, mga tangke. Sa kanyang pagbabalik serbisyo, matinding kabog sa dibdib naman ang nararamdaman ng kanyang nanay na si Ellen. Hindi na ako mapakali, sa totoo lang. Itinetext ko na siya ng sunod-sunod. Sabi ko, anak, please, just send me something na ikaw ay okay, ganon yung ginagawa. May sariling Filipino store si Ellen sa kanilang lugar sa Tel Aviv. Dito ko rin nakilala ang 2 Pinay na miyembro rin ng IDF. Sa tala ng Filipino community rito sa Israel, mayroong 400 na may dugong Pinoy na bahagi ng Israel Defense Forces. Karamihan sa kanila dito na ipinanganak at nakapagtapos ng pag-aaral. Isa na rito si Penelope, isang navigator. Ibig sabihin, siya ang nagmamasid sa mga aircraft na nais magbagsak ng rocket sa Israel. Yung lumilipad or pumapasok sa loob ng Israel, kami ang nagta-target. There's nothing a man can do that a woman cannot do better. Si Karen naman nakatutok sa Iron Dome system ng Israel. Isa itong makabagong teknolohiya para maharang ang mga rocket na papasok sa kanilang airspace.
I am an interceptor in the Iron Dome, so I sit in the computers. And then I see when a target comes to Israel, so in-intercept ko na lang sila. Para hindi po bagsak ang mga rockets dito sa Israel. Purong dugong Pinoy man ang tatlo, may paglilinaw ang embahada ng Pilipinas sa estado ng kanilang citizenship. Kaya mga yan, siyempre, by virtue of joining armed forces of a foreign country, they effectively lost their Philippine citizenship. So, but of course, pinagdadasal natin sila at tinaasahan natin na sila ay magiging safe. Sa datos ng Embahada ng Pilipinas, nasa caregiving industry ang halos lahat ng mga OFW dito sa Israel. May iilan din na nabigyan ng permit upang makapagtrabaho sa mga hotel. Jester, kagabi nga pasado alas 10 Israel time ay nagkaroon ng siren alarm dito sa syudad ng Tel Aviv. So tumagal lamang ito ng 30 seconds. Kaya naman yung Embahada ng Pilipinas ay pinayuhan tayo na mag-ingat pa rin sa paglabas-labas nga dito sa buong syudad, lalo na sa pagitan ng alas 7 ng gabi hanggang alas 10. Pero whole day daw ay kailangan naka-alerto tayo at alam natin kung saan yung mga bomb shelter para maging ligtas dito. At sila din ay nagpayo na sa ating mga kababayan dito na kahit nga nagkaroon ng ceasefire at kababalik lamang nung gyera ay patuloy pa rin o magdoble ingat pa rin dito sa Israel. Jester. Dobleng pag-iingat at maraming salamat sa updates. Rainiel Pawid nag-uulat mula sa Israel. Susunod, tricycle driver sa Jensan sa kulungan ng bagsak matapos siya yaing makipagtalik ang kanyang pasahero. Makakabawi kaya ang Lasal sa tambak sa kanila ng UP Fighting Maroons noong Game 1? Alamin natin yan live. Actress na si Yasi Pressman nakipag-areglo sa driver na nagpatulfo sa kanya. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Arestado ang dalawang tulak umano ng shabu sa Antipolo, Rizal. Sa Taguig City naman arestado ang isang notorious umanong snatcher. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Pumalag pa ang lalaking ito nang arestuhin siya sa kanyang bahay sa Barangay Fort Bonifacio sa Taguig City. Kinilala ang suspect na si Wilson Basa, 46 anyos at isa umanong notorious na snatcher. Kwento ng isang babaeng biktima raw ni Basa, sakay siya ng jeep papuntang Taguig nang biglang hablutin ng suspect ang kanyang cellphone. Huminto po yung jeep sa may Sales Bridge po. Naramdaman ko po kasing nag-vibrate yung cellphone ko. So tiningnan ko po, natsyempohan po pagkaangat ko ng cellphone ko, may tao pong kumuha ng cellphone ko sa likuran ko po. Pagkakita ko po, tinakbo na kagad nung snatcher yung cellphone ko. Nakuha mula kay Basa ang isang kalibre 38 baril na kargado ng mga bala. Hindi na na-recover ang cellphone ng biktima na nagkakahalagang 14,000 pesos. Dati na rin siyang nakulong dahil sa illegal na droga. Ngayon, itong si Wilson alias Nogi, talagang kilalang talamak na rin na snatcher sa area. At may mga kasamang grupo rin sila na nango-hold up ng mga jeepney. Inamin din ng suspect ang pandurukot. Nagawa ko naman po dahil sa aking kagipitan sa pangangailangan. Ayun lang po, sir. Madalas yung ginagawa niyo? Madalas po, sir. Pag kinakailangan po talaga, sir. Nahaharap siya sa reklamong robbery, snatching at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Timbog naman ang dalawang tulak umano ng droga sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Antipolo City sa Rizal. Unang nahuli noong Martes si John Mark Lopez. Nasabat sa kanya ang 50 gramo ng shabu na may halagang 345,000 pesos. Nahuli naman kagabi ang construction worker na si Mark Louie Gutierrez.
Nakuha naman sa kanya ang 37 grams ng shabu na nagkakahalaga ng higit 255,000 pesos. Talamak umano sa pagbabagsak ng ilegal na droga sa Antipolo ang mga suspect. Ang kanilang mga parokyano ay usually mga small time din, yung mga tricycle drivers, yung mga nagpupuyat. Dito pa lang sa Antipolo kasi may market na kasi sila sa dami ng tao dito at of course sa income ng may pera na nasisirculate. Depensa ni Lopez na pag-utusan lang siyang iabot ng droga. Sabi niya po, Mac, iabot mo lang ito doon sa taong kausap ko. Then, pagkakaabot, kunin mo yung pera, tapos aalis na tayo. Todo tanggi rin si Gutierrez. Pagbintangan lang po ako, sir. Matakbo po kasi yung kasama ko eh. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Nagkaareglo na ang aktres na si Yasi Pressman at motoristang nabangga ng kanyang driver sa Taguig. Pero inabot din ang halos 2 linggo bago sila nagkaayos. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. PUP ang likuran ng kotseng ito matapos mabangga ng isang SUV sa Taguig nitong November 21. Pinatulfo ng driver ng kotse ang may-ari ng SUV na ang aktres pa lang si Yasi Pressman. Ito po yung driver po ni Ma'am Yasi. Nasa likod ko po, nasa stoplight po kami. Okay. Nagsabi po siya sa akin na nagte-text po siya. So nagmamadali po siya. So pinatigil ko po. Habang nag-uusap daw si Raymart at ang SUV driver, tumawag daw si Yasi at gustong makipag-areglo. Sinabi raw ng aktres, sasagutin niya ang gastos sa pagpapagawa sa nasirang kotse. Yun nga lang. Tatawag po ako sa kanila, nakakailang miss call po ako sa araw-araw kasi po 11 days na po ako hindi nakakabiyahe sir dahil po sa nangyaring aksidente. Nang makausap ang aktres sa Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo, paliwanag ni Yasi, hindi siya nabigyan ng update tungkol sa insidente. Sinisante na rin daw niya ang kanyang driver. Magkano po ba? Wala pong problema. Pati na rin po sa mga araw na hindi po kayo nakapagtrabaho, bibigay ko na rin po. Wow! 71,828. Sir, kahit buuin ko na rin pong 100 para makover na rin po. So ma'am, yung 100,000, kailan po may bibigay kaya? Madam? Hindi po. Bandang huli, personal na nakipagkita si Yasi kay Raymart para iabot ang danyos. Panay sorry rin ang aktres kay Raymart. Nagpasobra raw ang aktres bilang papasko na rin sa nabangga nilang motorista. Pasensya ka na, hindi ko talaga alam. As in, hindi ko... abala. Oo, walang problema. Dinagdagan ko na para maraming extra yan. Merry Christmas. Pasensya na ulit. Salamat po dito ma'am. Pasensya na po kayo ma'am. Nagbabalita mula sa frontline. Laila Pangilinan, News 5. Nauwi sa do or die Game 3 ang final series sa pagitan ng UST Growling Tigresses at NU Lady Bulldogs sa UAAP Women's Basketball. Nalusutan ng Bulldogs ang Tigresses sa Game 2 kanina. Ang final score, 72-70. Dikit ang laro hanggang sa huling segundo ng laban. Matapos magmintis ng NU sa 2 free throw attempts. May pagkakataon na sana ang UST na itabla ang score pero nabigo si Kent Pastrana na ipasok ang kanyang last second jumper. Nanguna naman si Camille Clarien para sa NU na may 18 points at 8 assists. Makumpleto kaya ng NU ang kanilang 8-peat o magkakaroon na ng bagong women's basketball champion? Magkakaalaman na sa Game 3 sa December 6 sa Mall of Asia Arena. Mapapanood yan sa One Sports at sa Pilipinas Live app. Susunod, tricycle driver sa Gensan sa kulungan ng bagsak matapos sa yaing makipagtalik ang kanyang pasahero. At Star Magic nananatili raw ang suporta sa Katniel sa kabila ng breakup. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas sa weekend. Timbog naman ang isang tricycle driver sa General Santos City na paulit-ulit niyayang makipagtalik ang menor de edad niyang pasahero. Akala ng suspect makakalusot siya. Ang di niya alam, kinunan pala siya ng video ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo.
late na kayo po. Ano ba po yun? Late na kayo po. Pero, kaya ka. Nakita lang. Kita kami doon sa experience na makaulog. Dari na lang po yung nao. Paulit-ulit ang pakiusap ng babaeng yan sa nasakyan niyang tricycle driver sa General Santos City nitong November 25. Hindi alam ng tricycle driver na kinukunan siya ng cellphone video ng pasaherong estudyante. Paulit-ulit na niyaya ng suspect ang biktima na makipagtalik sa kanya. Bakas naman sa boses ng dalagita ang takot habang nagmamakaawa. Ang tricycle driver ayaw pa ring tumigil sa pangungulit at nagpaikot-ikot sila sa mga kalsada. Doon niya kasi yung bata pa sa sa isang bahay, hindi na kasi hindi na kasi malaman ng bata sa sobrang trauma niya. Doon, tapos niyayaya siya na kahit sandali lang, tistingan daw siya, tistingan. Oo, nakipagtalik sa kanya. Bandang huli na kumbinsi ng estudyante ang tricycle driver na ihatid na siya sa pinapasukang paaralan. Inikot-ikot siya. May inintok pa tapos parang dinajaming-jaming siya na kung pwede daw, tikman yung driver. O, titry yung driver. Kaya medyo trauma yung bata, pero wala siyang magawa kasi tumatakbo yung tricycle. Nung pinipilit siya na makipag-sex sa driver, nagkunwari na lang siya na baka sabi niya, hinahanap na ako ng instructor ko doon ng coach ko pala sa school. Pagkababa ng tricycle, agad tumakbo ang estudyante at nagsumbong sa gwardya ng paaralan. Naplakahan naman ng guard ang tricycle kaya't mabilis itong natuntun ng mga pulis sa follow-up operation. Arestado ang suspect na si Ray Pasgala, 41 taong gulang. Todo tanggi pa ang suspect nung una. Huli natin yun, nung mahuli na natin, nung una, nag-deny yung suspect. Nung pinakita namin yung video, doon na siya inamin, saka humingi ng tawad. Inihahanda na ang reklamo laban sa tricycle driver. Nababahala naman ang Jensan Police sa tila dumaraming insidente sa pambabastos sa kanilang lugar. Madalas daw silang nakakatanggap ng reklamo na kinasasangkutan ng mga tricycle driver. Nitong November 22 nga, isang estudyante rin ang hinipuan umano ng isa pang tricycle driver sa lungsod. Dinala pa ng suspect sa isang bakanteng lote ang biktima na maswerteng nakatakas. Nitong linggo lang, isang pasahero naman ang muntik ng dalhin sa motel ng isa pang tricycle driver. Nakatalon lang daw ang biktima mula sa tricycle. Dito sa Jensan, nagmi-meeting na po regarding dyan kasi ang dami nang nabastos na mga estudyante. Saka unfortunately yung iba po na rape pa. Kaya paano talaga ito naging trending na yan dito sa Jensan. Kaya paigtingin ng Jensan Police ang pagronda sa lungsod. Pinayuhan din nila ang mga pasahero na hanggat maaari ilista ang plaka ng mga tricycle o iba pang PUV na kanilang sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Do or die na ang labanan ngayon sa Game 2 ng UAAP Men's Basketball Finals sa pagitan ng De La Salle University at University of the Philippines. Mauwi kaya ang serye sa Game 3. Live mula sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Marty, sino nang lamang? Sa likod ko, jam-pack ang Smart Araneta Coliseum at dumadagundong ng school spirit dahil Game 2 na ng UAAP Men's Basketball Finals. Nasungkit ng UP Fighting Maroons ang Game 1 ng Best of 3 series sa likod ng 30-point blowout kontra DLSU Green Archers, 97-67. Dahil dyan, kailangan ng UP ng isa pang panalo papasok sa laban ngayon hapon para maibalik ang corona sa Diliman. Kaya mas naging agresibo ang DLSU sa first half. Pagdating
ng halftime nakalamang pa ang Green Archers 44-38. Pero bago ang laman, pinarangalan muna ang mga awardees. Nagtapos bilang Rookie of the Year si Francis Lopez ng UP. Most valuable player naman si Kevin Cambiao ng DLSU. Kasama sa mythical team sina Malik Chu ng UP, Kevin Cambiao at Evan Nele ng DLSU, Ray Remogat ng UAE at LJ Gonzalez ng FEU. Jess and Nikki, maseselyohan kaya ng UP Fighting Maroons ang serye ngayon na hapon o mabubuhay pa ang DLSU para sa Game 3? Nasa 4th period na tayo. Ang score ay 65-49. Lamang ang DLSU. Jess and Nikki? Okay, may 9 na minuto pa naman sa 4th quarter. Mukhang kaya pa yung habulin ng UP. Maraming salamat, Marty Bautista. Kasado na ang homecoming parade para kay Miss Universe 2023 Top 10 finalist Michelle D. Ayon sa Miss Universe Philippines Organization, gagawin ang parade sa Linggo, December 10, alas 4 ng hapon sa SM Mall of Asia Complex sa Pasay City. Mala fiesta raw ang parade para kay MMD. May special guests at activities din para sa mga pupunta. Susunod, ABS-CBN at Star Magic may panawagan sa publiko kaugnay sa hiwalayang Kathniel. At Christmas Park sa Mexico, Pampanga, murang-mura ang entrance fee. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Posible raw na paghihiganti ang ugat ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City kaninang umaga. May mga leader raw kasi ng ilang teroristang grupo na napatay kamakailan ng militar. Live mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, paano tinututukan ng gobyerno ito nga nangyaring insidente sa Marawi kanina? Just bago yan, retaliatory attack o paghihiganti nga ang isa sa anggulong tinitignan sa pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi kaninang umaga. May matibay umanong indikasyon na may mga dayuhan na kasabwat sa tinatawag ng Defense Department na terroristic activity. Naritong report. Hindi lang basta pananakot ang dahilan ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City kaninang umaga. Kung si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang tatanungin, paghihiganti raw ang nasa likod nito. Paliwanag ni Bronner na patay sa sunod-sunod na operasyon ng AFP kamakailan ang matataas na lider ng ilang teroristang grupo. Nitong Biyernes, 11 ang napatay na miyembro ng Dawla Islamiyya Group sa Maguindanao del Sur. Kabilang dyan ang bagong emir o leader na si Abdullah Sapal. Kahapon, napatay rin ang mga militar ang Abu Sayyaf leader na si Mudzimar Sawadjan alias Mundi sa Basilan. Si Mundi ang tinuturong mastermind sa pambobomba sa Jolo Cathedral noong 2020. Nagpatuloy ang operasyon ng AFP hanggang kaninang umaga sa Piagapo, Lanao del Sur. And as a result of this operation, this led to the death of D.I. Maute sub-leader Alandoni Pacadaya Luxadato alias Lando, and the capture of a certain Saadja Dato Angni or alias Lando also, no? Group leader. Aminado ang AFP na bagamat humina na ang puwersa ng grupong Maute matapos ang Marawi Siege noong 2017, may kakayahan pa rin ang grupo na umatake. Si Defense Secretary Gibo Chodoro naman sinigundahan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na may banyagang grupong sangkot sa pambobomba sa Marawi. Kanina, sinabi ng Pangulo na mga dayuhang teroristang nasa likod ng pag-atake sa MSU. Mariin din niyang kinundina ang pambobomba. Si Vice President Sara Duterte naman nagpahayag din ng pagkondena sa pambobomba at nakiramay sa mga biktima. Nananawagan din siya na mag-ingat at maging mahinahon kasabay ng pag-usad ng investigasyon sa pag-atake. Alam natin ang takot at sakit na dala ng karumal-dumal na gawain ito. Dapat ay maging matatag tayo sa harap ng mga hamon at patuloy na banta ng terorismo.
Para naman kay Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr., hindi makatao ang pambobomba sa MSU, lalo't isinabay pa ito sa pagdiriwang ng Mindanao Week of Peace. Nagpaabot din ng pakikiramay ang US Embassy sa Pilipinas sa mga biktima ng Marawi bombing. Sa ngayon, gumugulong pa ang investigasyon sa pambobomba. Ayon sa AFP, may pagkakapareho ang pagsabog sa Marawi kanina kumpara sa Jolo bombings. Nakataas ang red alert status ng PNP at AFP sa Mindanao habang naka-heightened alert naman sa Metro Manila. Just sa joint press conference kanina ng DND, AFP at PNP, hindi pa masabi ng mga opisyal kung bibisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Marawi sa mga susunod na araw. Pero ang sigurado ay magsasagawa ng command conference ang AFP at PNP sa Marawi City bukas. Samantala, ngayong papalapit naman ang Pasko, may panawagan si Defense Secretary Gibo Teodoro sa publiko, lalo na dito sa Metro Manila, na manatiling kalmado, mahinahon at alerto sa kabilangan ng pagsabog sa lungsod ng Marawi. Balik sa iyo, Jess. Maraming salamat. Nag-uulat mula sa Camp Aguinaldo, Gio Robles. Patuloy pa rin ang panghihimasok ng China sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Sa monitoring ng Philippine Coast Guard noong November 13, mahigit 100 Chinese maritime militia vessels ang namataan sa Julian Felipe Reef. Mas marami raw yan sa mga nakalipas na linggo. Dahil dito, pinadala ng PCG ang BRP Sindangan at BRP Cabra para magpatrolya malapit sa Julian Felipe Reef. Sinubukan din nilang i-radio challenge ang mga barko ng China pero hindi sila sinagot. Sa kabila nito, nangako ang Pilipinas na ipagpapatuloy ang patrol sa WPS. Matatagpuan ng Julian Felipe Reef 175 nautical miles kanluran ng Bataraza, Palawan. Respeto para sa Kathniel. Yan ang panawagan ng ABS-CBN at Star Magic. Huwag na raw sanang magpakalat ng maling impormasyon kaugnay sa kanilang hiwalayan. Nasa frontline ng balitang yan si Johnny Alipoon. Ilang araw matapos kumpirmahin ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang breakup after 11 years. Naglabas na rin ng pahayag ang ABS-CBN at Star Magic. Nirerespeto raw nila ang desisyon ng Kathniel. Pinaalalahanan din nila ang publiko na irespeto ang desisyon ng dalawa at huwag na raw dagdagan pa o gumawa ng fake news. Hayaan din daw sana nilang mag-heal at mag-move on. Nananatili pa rin daw ang suporta ng management para kina Catherine at Daniel. Ang ilang netizens naman, pinipilit din mag-move on. Habang ang iba, dinadaan sa panonood ng past Kathniel movies ang kanilang heartache. Lalo't nasa Netflix pa rin ngayon ang series nilang Too Good to be True. Dalawa namang hit teleserye ang mapapanood sa mas marami pang bansa. Una na dyan, ang award-winning Dirty Linen led by Janine Gutierrez. Mapapanood na yan ng mga viewers sa Australia, New Zealand, Europe, Amerika, Canada at Middle East. Pati na rin ang action-packed series na The Iron Heart na pinagbibidahan ni Richard Gutierrez. Pwede yang i-stream sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Nagbabalita mula sa Frontline, Johnny Alipon, News 5. O partner, sa panahon ngayon, hanggang saan naabot ang 50 pesos mo? Naku, parang kulang-kulang pa yan sa chichirya. Oo no? Kahit nga pambayad sa parking, baka kulang pa yan. Pero ito, sa halagang yan, partner, alam mo ba, libot all you can ka na sa isang Christmas park sa Mexico, Pampanga. Diyan pala dapat dinadala ang 50 pesos. O pasyalan na natin yan kasama ang ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Nagpaplano ka bang mag-out of town ngayong magpapasko? Buti pa ang travel mo, kaya mong planuhin. Pero yung pagmamahal mo sa akin, kailan kaya? Uy, hugot yarn. Sige, ako na ang taya. Gala tayo sa Christmas Park sa Mexico. Hola! Teka, hindi sa ibang bansa. Dito lang sa Pampanga, na Christmas capital of the Philippines. Actually, we started in the pandemic period. Nung inalaw na tayong lumabas, kailangan ang trend is more of al fresco.
So we wanted to upkeep yung commitment namin with the community, na social responsibility namin. So ang ginawa namin, we opened the private subdivision to the locals of Mexico. Parang place lang to go na environment friendly naman. Sa halagang 50 pesos, libot all you can ka sa 3 ektaryang pasyalan. Pagod kung pagod pero hindi ka bibitaw gaya ng ex mo. Marerelax ka sa ganda ng kalikasan. I love you so much. Mas masarap kasi mahalin ng magandang lugar kaysa sa'yo. At ang pinakadinarayo rito, Lighthouse Tower. Paalala, distansyang sapat lang. Bawal ang ma-fall at pa-fall. At sa halagang 50 pesos, talaga namang sulit na sulit. Kasi makikita mo na rin dito sa Lighthouse Tower ang Mount Arayat. Pagsapit ng gabi, nagniningning ang 2,500 Christmas lights. Parang mga mata mo, nangungusap, kumukutitap. Hindi rin mawawala ang mga palamuti at parol na nakasabit sa puso ko. Ay, lagi akong may camera. Umaasa na naging click tayo. Kung lobat na sa paglalakad, pwede pa rin mag-ikot via holiday train. Hindi skip train na paasa. Mayroon ding carnival rides. Pero teka, itong Ferris wheel parang love, no? Akala mo masaya pero pinaikot ka lang pala. Pwede rin itry ang outdoor movie night. Pero bawal dito ang love story na pangit ang ending, ha? Kids, kumusta? Masaya ba? Apa. Napakalawak ng lugar at napakaganda po ng mga pasyalan. Nasa park na ba ang lahat? Happy weekend, mga kapatid! Rondy Lopez, News 5. Ay, mga banat ni Mondi, ha? Bigyan natin ng 50 si Mondi. Dami hugot. Makapag-ipon nga papunta Pampanga. O mga kapatid, 20 days na lamang, Pasko na. 22 days. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki De Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.